Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Resali Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Makapigil hininga ang isa ng ito matapos ang mabilis na aksyon ng isang pulis upang mapigilan ng isang lalaking may hawak na patalim. Makikita sa video na malumanay na kinausap ng mga opisyal ng barangay ang lalaki habang humahanap ng magandang pwesto ang kapulisan. Sa mabilis na aksyon ng otoridad, ay matagumpay na narescue ang lalaki na sinasabing may suliranin sa kaisipan at nakatakas mula sa kanilang tahanan bago magpagala-gala. Ayon sa ulat, huling namataan ang lalaki na naglalakad mula sa bayan ng Karamuran tungo sa karatig bayan ng San Andres habang may daladalang patalim na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Sa pamamagitan ng maagap na pakikipagtulungan ng opisyal ng Karamuran at San Andres, mabilis na natanggap ng San Andres MPS ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng naturang individual. Agad na mga karesponde ang kapulisan kasama ang MDRMO sa lugar. Na-recover mula sa lalaki ang ilang uri ng patalim na agad isinailalim sa tamang pag-iingat ng mga otoridad. Sa ngayon, ligtas nang nakapailalim sa pangangalaga ng mga kinauukulang ahensya ang nasabing individual at sinigurong wala nang dapat ikabahala ang mga residente kaugnay sa insidente. Samantala, binigyang papuri naman ng Catanduanes Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Arbena ang nasabing pulis na kinilala bilang si Patrolman Norwel S. Piquillo dahil sa pagpapatupad ng tungkulin ng mahinahon at may profesionalismo. Nagpapasalamat naman si Patrolman Virgilio sa naging partisipasyon ng bawat isa upang makontrol ang sitwasyon at sa binigay na pagkilala ng PPO. Lubos ako nagpapasalamat sa aming Chief of Police sa kanyang gabay, sa aking mga kasamahan at sa mga opisyal ng Barangay Manambrag at Barangay Ubi, Karamuran. At sa aming Provincial Director mula sa pagkilala sa aming nagawang paglilingkod. Ang karanasang ito ay lalo pang nagpatibay sa aking dedikasyon at maglingkod ng may katapangan, malasakit at profesionalismo. Mula dito sa Catanduanes Police Provincial Office, ako po si Patrolman LZT Camano, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mahigit 3 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa mga otoridad sa isinagawang bypass operation sa Yakapin Barangay 36 noong gabi ng Hulyo 20 City. Isang 30 anyos na high-value individual o HVI ang naaresto habang nakatakas ang kanyang kasamahan na patuloy ngayong hinahanap ng mga kapulisan. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit Team 2, katuwang ang Police Station 2 ng Cagayan de Oro City Police Office, Regional Anti-Illegal Drugs Unit 10, City Mobile Force Company, Philippine Drug Enforcement Group Special Operations Unit 10 at Regional Intelligence Unit 10. Sa operasyon, nakumpiska ang isang sachet ng hinihinalang shabu na nagsilbing bypass item at 11 iba pa
na sachet na naglalaman ng puting kristalina, substance na hinihinalang shabu. Na-recover din ng ilang personal na gamit, kabilang ang isang sling baga, wallet, belt baga, plastic container at mga walang lamang plastic sachet na pinaniniwalaang ginagamit sa pagbabalot ng illegal na droga. Ayon sa pulisya, nakatakas ang isa pang suspect na kinikilala lamang sa alias Jojo at nagpapatuloy ang hot pursuit operation laban sa kanya. Sa kabuuan, umabot sa humigit kumulang 500 gramos ng hinihinalang shabu ang nasamsama na may tinatayang standard drug price na umabot sa 3,400,000 pesos. Isa sa pinakamalaking drug haul na naitala kamakailan lamang dito sa lungsod. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng pulisya ang naarestong suspect habang inihanda ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman na tinutugis ng mga otoridad ang nakatakas na suspect habang muling iginiit ng Police Regional Office 10 ang kanilang walang humpaya na kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga komunidad ng Northern Mindanao. Mula dito sa Campo Alagar, ako po ang inyong Police News Network correspondent mula sa Regional Public Information Office ng Police Regional Office 10, Corporal Joel Lazaro Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sa lalawigan ng Masbate, naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang rank number 1 Regional Most Wanted Person at hininalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa isinagawang law enforcement operation sa bayan ng San Fernando. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng San Fernando Municipal Police Station, katuwang ang Masbate 1st Provincial Mobile Force Company, 502nd Regional Mobile Force Battalion 5, Regional Intelligence Division 5 Tracker Team, Masbate Provincial Intelligence Unit, 96th Military Intelligence Company, 9th Military Intelligence Battalion ng Philippine Army at Charlie Company ng 96th Infantry Battalion sa ilalim ng Copland Phantom Score. Naaresto ang akusado sa bisa ng mga warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 50 San Jacinto, Masbate, kaugnay ng ilang kasong murder at multiple attempted murder. Ang matagumpay na operasyon ito ay bunga ng masusing intelligence gathering, maayos na koordinasyon at sama-samang pagkilos ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Ipinapakita nito ang ating matatag na paninindigan na papanagutin ang mga taong may kinakaharap na kaso sa batas. Patuloy naming hinikayat ang publiko na maging-pagtulungan sa PNP sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon upang mapabilis ang pagdakip sa iba pang mga wanted na personalidad at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng ating komunidad. Patuloy namang pinaalalahanan ng Masbate Police Provincial Office ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon laban sa mga wanted na individual at iba pang lumalabag sa batas bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ako po si Patrolwoman Franzel May E. de Mesa, nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mas pinaigting ng General Santos City Police Office ang kahandaan ng kanilang mga tauhan sa pagtugon sa mga emergency kasunod ng matagumpay na pagtatapos ng 5 araw na Basic Life Support Training noong ika-28 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Camp Fermin G. Lira Jr., Barangay Dadyangas West, General Santos City. Pinangunahan ni Officer in Charge Police Colonel Ariel B. Acala ang closing ceremony kasama ang mga opisyal ng Regional Medical and Dental Unit 12 at mga pulis na matagumpay na nagtapos sa pagsasanay. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Colonel Acala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan sa pagbibigay ng agarang lunas upang mas maging handa ang mga pulis sa pagtugon sa mga medikal na emerhensiya at iba pang kritikal na insidente. Ayon sa GSCPO, bahagi ang pagsasanay ng programang Safe and Secure Gensan na nagpapatibay sa kahandaan ng kapulisan alinsunod sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Jose Doliano III, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Pagkakaisa. Yan ang muling pinatunayan ng mga Inayan Cups ng Mountain Province Police Provincial Office matapos ang mga mabilis nilang pagtugon sa mga mamamayang nangangailangan ng tulong. Ang mga kapulisan ng Barlig, sa pamumuno ni Police Captain Melvin Salvador, ay mabilis na rumisponde sa isang insidente sa Barangay Latang, Barlig, Mountain Province matapos aksidenteng mahulog ang isang individual mula sa humigit kumulang 2 metrong taas na stone wall at nagtamo ng pinsala sa paa. Kasama ang mga bumbero, mga tauhan ng Barlig Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga residente, magkatuwang nilang inilikas ang biktima. Sa kabila ng mahirap at makipot na daanan, maingat nila itong binuhat sa layong halos 2 kilometro patungong Barangay Fiangtin, kung saan naghihintay ang isang ambulansya. Dahil sa maagap na pagtugon at pagtutulungan ng lahat, ligtas na naihatid ang biktima sa Barlig District Hospital at kalaunan ay inilipat sa Bontoc General Hospital para sa karagdagang gamutan. Isang grade 12 student ang nirespondehan ng mga kapulisan ng Natonin sa pamumuno ni Police Captain Bea Pulaw matapos itong mahilo habang naglalakad patungo sa paaralan sa Barangay Banawel, Natonin Mountain Province. Sa pagtutulungan ng mga kapulisan, BIPAT members at mga residente, agad na naisugod ang estudyante sa pinakamalapit na ospital at nabigyan ng agarang medical attention. Isa namang driver ang nasagip matapos mahulog ang kanyang minamanehong sasakyan sa bangin na may lalim na halos 100 metro sa Barangay Balili, Bontoc, Mountain Province, kung saan mabilis na rumisponde ang mga kapulisan ng Bontoc Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Robert Sagandoy, Sagada Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Captain Bonifacio Fangad at ng 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Efren Cogasi, kasama ng iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan at mga residente. Agad silang nagsagawa ng rescue operation at ligtas na inilikas at isinugod ang driver sa St. Theodore's Hospital sa Sagada para sa karampatang lunas. Tunay ngang nananatili ang diwan ng Ugugfu o bayanihan sa Mountain Province, kung saan sa pagkakaisa at malasakit ng Mountain Province Police Provincial Office, mga katuwang na ahensya at komunidad ay naisasabuhay ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Dito sa Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Katsumi Coffin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube account para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account o Twitter account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.